isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga tol. So, nandito na ako ngayon mga tol sa kagubatan. So, umakyat ako kahapon. Alas 7 siguro ng gabi. So, nakarating ako dito alas 2 ng umaga. So, bumalik talaga ako dito mga tol sa kagubatan para matulungan yung mga kasama ko dahil nung nandun ako sa baba dahil sa kalagayan ng aking anak ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Brad Julio. Si Brad Julio mga tol ay nangangailangan ng tulong dahil nalason daw si Brad Julio. So ang tama naman yung problema ko doon sa bahay, inaagapan naman yung anak ko. So, kaya ako bumalik dito sa kagubatan mga tol. Pero actually hindi pa gaanong magaling yung anak ko. Pero importante ay naka-recover na yung anak ko mga tol. Buti na lang ay nakababa ako kaagad at nagamot ko yung anak ko. Kahit pa paano hindi gaanong ano yung anak ko. At least naabutan ko pa. Kaya nung pagkarating ko nabukasan nagamot ko na yung anak ko. Mga after naman nun, mga ilang araw ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Julio. Kaya bumalik ako kaagad dito. So huwag kayong mag-alala sa anak ko mga tol dahil naka-recover na ng kaunti yung anak ko. So, dito ako naabutan ng liwanag mga tol. Papahinga muna ako dito. Nagsugba ako ng ano. Kung kilala nyo ito, comment na kayo kung kilala nyo ito. Lamang gubat din ito mga tol. Tinatawag nilang ano, sa Bisaya kamansi. Kaya pansamantala ay pahinga muna ako sandali dito. Dahil dito ako inabutan ng umaga. Banda alas 2 ng umaga naglakbay ako hanggat sa nakarating ako dito mga tol. Dito ako inabutan ng umaga. Kaya sa ngayon ay papahinga muna ako. Habang nagpapahinga ako dito ay nagmamasid naman ako sa paligid. Dahil yung natingnan ko yung mga video ng aking mga kasama, may mga lason pala yung mga pulgas ni Commander Bagnot. May mga lason pala silang nilagay dito sa kagubatan. Kaya nalason si Brad Julio. So, nung natanggap ko yung mensahe kay Brad Julio ay agad naman akong bumalik dito. So, kung kahapon kung hindi pa gumaling yung anak ko ay hindi pa talaga ako aakyat. Pero nung kumalma na yung kalagayan ng aking anak, yung ano niya, yung hika niya, nakatanggap ako ng ano mula kay Julio kaya makyat ako dito. Habang nagpapahinga ako dito mga tol ay kumakain muna ako dahil ito lang yung nakita ko sa kagubatan, yung buto ng ano
kamansi. So, pagkatapos nito agad naman akong aalis dito. Sana kita ko si Brad Julio. So paki-share ng aking video mga tol para malaman ng aking mga kasama na bumalik na ako dito sa kagubatan. At patuloy ko pa rin hinahanap yung mga kasamahan ko, lalong lalo na si Brad Julio. Dahil yung natanggap kong mensahe mula sa kanya, sana okay lang si Brad Julio mga tol. Dahil hingi sa akin ng tulong, baka makaakyat daw ako kung nasaan daw ako. Sana magkita daw kami dahil nanghihina daw si Brad Julio. So may gamot naman ako dito pang paalis ng lason. Sana magkita kami ni Julio mga tol para mapainom ko siya sa aking lana. So may nagmensahe pala sa akin na wag daw akong kumpiyansa. So salamat po sa mahal nating taga-panood na nag-care siya sa akin about sa ganitong ginagawa ko, ganitong gawain. Katulad naman ito na nagpulot ako ng mga dahon para lagyan ko ng panggatong at karoon ako ng apoy. Kasi ito kasi kadalasan yung ginagawa ko mga tol kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon, gawa ako ng apoy para kapag sugba ako o makaihaw ako ng mga lamang gubat na pwede kong makain. Yung mga laso na nangyayari sa aking mga kasama, yung mga damo, kadalasan yung ginagamit ng mga kalaban, mga bandido, at yung mga puno ng kahoy, nilagyan nila ng lason para kapag sumisid ka sa mga masusukal ng mga damo, masagupa mo yung mga lason at nahimatay ka para mahuli ka nila. So may pangkontra ako sa lason mga tol. Nailaan na akong dala na binigay sa akin kasama ng aking agimat upang hindi ako ng lason. So sana ay makita ko si Brad Julio mga tol para mapainom ko sa kanya yung lana na dala ko para tanggal yung lason sa kanya. Mamaya na ako alis, maaga pa naman. Ulitin ko mga tol, tungkol sa anak ko. Kaya bumalik ako dito kaagad sa kagubatan. Medyo naka-recover na yung anak ko. Buti na lang yung gabing yun, pagdating ko sa bahay, kinaumagahan, mga 5 ng umaga, nagising yung anak ko.
ginamot ko naman kaagad. So, buti na lang medyo kumalma yung kanyang yung hininga niya. Kasi nag-aagaw hininga kasi yun eh. Yung hininga niya medyo malakas. Hindi natural yung paghinga niya. Dahil siguro sa kanyang hika. Kaya nung dumating ako, yung umagahan ay ginamot ko yung anak ko. May ininom na gamot din yung anak ko galing sa doktor na resita. Bahala ako ng mga time na yun dahil akala ko talaga madala ko na sa hospital yung anak ko. Buti na lang ay naagapan pa. Kapag nadala sa hospital yung anak ko, delikado talaga. Saan ako kukuha ng pang sa anak ko. Buti na lang nakababa ako kaagad. Kaya naagapan yung anak ko. Kailay mo tol. Sa nakakilala nito, comment kayo kung ano to. Buto ito. So, nagmensahe na pa ako sa mga kasama ko. Sa lahat ng mga kasamahan ko ay nagmensahe ako sa kanila. So yung iba ay hindi pa nila nakita yung mensahe ko, hindi pa nila nabasa. Baka nasa ibang area siguro sila na mahirap ang signal. Kaya hindi pa siguro na tingnan yung mensahe ko sa kanila. So, bago ako umakyat dito ay nagmensahe ako sa mga kasama ko. At ngayon lang ako nakapag-video. Dahil sinadya ko talaga ito mga tol para hindi ako masundan. So hindi ko na lang binidyohan yung anak ko kung saan ko sila dinala. Hindi sila mamonitor. Nag-update lang ako sa anak ko ng isang video yung pag-uwi ko. Hindi ko na sinundan para hindi mamonitor ang mga kalaban. Hindi ako pwede magtagal dito mga tol. Parang may nararamdaman akong panganib na paparating. Kailangan ko makaalis kaagad dito.
Iba yung pakiramdam ko mga tol. Parang may panganib na masasagupa ko ngayon. Okay. Ang may panganib na paparating mga tol. Buti na nakaalis ko kaagad doon sa pinagpahingahan ko. Pinapay. Sabi ko na nga ba, may nakaabang dito. May paparating. Pusang iring. Grabe. May umahabol pa rin mo tol. Uy! Kalaw! Isang ino!
Pagmasdan lang muna natin. Iwasan natin. Sumisigaw doon banda mo tol. May lumabas. Pahinga muna ako sandali mata. Grabe napagod ako. May mga kasama pala siya doon. Hinahanap na ako dito. Patuloy pa rin sila sa paghahanap sa akin. Yun, umalis na. Mamaya na ako alis dito mga tol kapag kaalis na itong mga bandido dito. Tingog kami dito.
ko akalain mga tol na ganito pala ka agresibo yung mga bandido. Nakaabang na pala silang lahat. Buti hindi ko tinamaan ng sniper nila. Kailangan ko manang mag-ipon ng lakas. Grabe, napakainit. Muntik pa ako ma-corner nila. Buti na naiwasan ko. Yung mga ibang bandido mga tol ay iniiwasan ko lang yung iba. Yung mga nasa sagupa ko ay dinaanan ko lang. At nakikipaglaban ako sa kanila dahil no choice ako. Sobrang dami na dito. Ang klaseng lugar ito napasok ko. Grabe. Parang tumaas yung dugo ko. Hilo ko. Parang tumaas yung dugo ko mga tol. Sakit ng ulo ko. Grabe, kakaiba yung panahon ngayon. Kahit araw walang hangin. Hindi katulad nung karaang buwan na malakas yung hangin. So, wala talaga. Yung mga dahon hindi talagang magalaw kasi walang hangin. Kailangan ko munang magpahinga. Grabe, sakit ng ulo ko. Parang nagdilim yung paningin ko mga tol. Pahinga muna ako sandali. Grabe. Sakit talaga ng ulo ko. Clear muna natin ang paligid. Papahinga tayo. Pandamay. Tumaas siguro yung pressure ng dugo. Maya maya na lang nahihilo ako mata. Baka maano tayo dito, wala pa naman tayong kasama. Bata ko yung asawa natin, marunong pa yun magdala ng sinilas. So nung nag BP ako, no
normal man yung dugo ko. Pero minsan nga lang ay tumaas ng kaunti tapos bababa naman. Kasi lahi kasi namin na ano, high blood. Ito yung mama ko na stroke yung mama ko. So, hindi rin alam ng mama ko na mataas yung dugo niya dahil minsan anemic siya. Pero yung side ng mama ko ay ano, kapag minsan ay normal yung dugo at biglang tataas yung dugo, lalo na kapag nagagalit. Hindi natin hindi natin malaman yung ano, pressure ng dugo natin. Kailangan kong magpahinga, grabe sakit talaga ng ulo ko. Naligo na talaga ako sa singot. Pawis. Kapag gumagalaw ako ng mabilis mga tol, ay nahihilo talaga ako. Kailangan ko munang magpahinga ng kahit ilang minuto mga tol. Kapag tumatayo ako at naglalakad ay nawawala talaga bigla yung paningin ko. Ngayon pa na ano, ngayon pa nangyari. So nung mga nakaraang buwan hindi ganito yung nararamdaman ko. Kapag ano siya, nawala ng kagad. Pero kapag ito, kapag lumalakad ako, nawawala yung paningin ko. Kailangan kong umalis mga tol. Hindi ako pwede magtagal dito. Abe. Pahinga muna tayo mga tol. Inom muna ako ng tubig.
Grabe. Kailangan ko muna mag-relax dahil hindi ako makapag-focus kung kaling may kalaban dahil nahihilo talaga ako. Tuloy tayo nga. Dito pa sa dinadaanan ko, nakaharang itong bandito. Ang dami. Grabe. Ano to? Hindi ako makapagbakbakan ito kung ganito yung kondisyon ng katawan ko. Iniiwasan ko na lang yung mga ibang bandido dahil wala sa kondisyon yung katawan ko, matol. Parati ako nahihilo. Maghanap ako dito nga pwede kong mapagpahinga ngayon. Kailangan ako makatulog kahit 1 oras lang.
Saan ko makahanap ng matataas na punong kahoy? May mga saging pala dyan. Lapitan natin.